Doc RJ. Ah, thank you po, ma'am. Mother ko po kasi is na-vaccinate ng AstraZeneca. First dose po niya is May. Then, ang kanya pong second dose is September. September po, parang ganon. Ay, August po, August 4. Ang ano ko po sa kanya, hindi po kasi siya umiinom ng antibiotic na natural. Ayaw niya po. So, natural antibiotic? Ano bang klaseng natural antibiotic yan? Gusto ko sana po siyang painumin ng yun pong yung sa ang tawag dito, yung pong mushroom po yun eh. Natural naman din po yun, pero ayaw niya nga po ng mga tableta. So, ang naging option ko po sana is yung naririnig ko nga po sa inyo na sa ibang channel po yun na water with salt. Tama po ba? Yes po, yes po. Paano po ilang taon na po ba si nanay niyo? 70 years old po siya, Doc. Meron na bang meron nang nakikita kayo, napapansin na matigas ang ulo, parang gano'n, ayaw nang sumunod, ayaw makinig? Okay naman po siya, Doc. Wala naman pong gano'n. Kaya nga, yung pagpapainom mo lang nung natural, ayaw niya tanggapin. Bakit niyang ayaw tanggapin? Hindi ba makakatulong yung sa kanya? Ba't ayaw niyang inumin? Oo nga po eh. So, ibig sabihin, meron ng ganong paano kung yun nga, hindi niya mainom-inom, paano pa yung asin? Pag maarte rin niya sa lasa, ayaw ka niya maalat. Paano gagawin natin yan? Kahit na natin, ibigay natin sa kanya, kung siya mismo, yung ugali niya, ayaw niyang sumunod, yun nga ang unang tanong eh. Kasi ito pong mga binibigay kong recommendation, depende pa rin po sa tao kung gagawin niya. Yung willingly ba? Hindi yung pilitan. Willing naman po siya, Doc. Ang nasa isip ko lang po kasi, Doc, in a glass of water, then a pinch of salt. Tama po ba? Mali. 1 litro kalahating kutsaritang rock salt. 1 liter, then kalahating kutsarita po? Kutsarita. Teaspoon. A teaspoon. 1 liter of water and half teaspoon of rock salt. Tama po? Yes po. Yung binibili sa palengke lang. 10 piso lang yun. Dami na nun. Opo. So, isang araw po, 1 litro lang po? Tama Hindi. po ba? Depende kung anong requirement. Kung iyan ba kumikilos pa or isip ng isip. Kung meron na yung mga pananakit sa ulo, katawan, kamay, tuhod, paa, mapait na panlasa, yan. Ibig sabihin, mababa na yung tubig at saka yung sodium. Ganun po ba? Yes po. So, kapag ibig bumaba po yung pH ng dugo, yung acidic yan, marami pong mararamdaman yan. Andiyan na yung pamamaga, infeksyon, bukol at bara. Doc, tama po ba yung narinig ko dati na 3 to 4 liters of water kapag po baksinado ang tao, 3 to 4 liters of water na meron nga pong rock salt. Tama po ba yun? Yes, kapag magdi-detox ka, walang pagkain, yun lang ang pinaka mo. Kailangan linisin ng katawan mo yung ilabas niya yung dapat ilabas. Walang kakainin. So kung halimbawa, Doc, sa akin nakakatulad ko po, overweight. Nabakunahan ka na ba? Hindi po, Doc. Hindi po ako magpapabakuna. Very good. Katulad ko po, overweight po ako, Doc eh. Gusto ano ko po height sana... ninyo? 5'9" po ako, Doc. Gusto ko sana mag-detoxify. Actually, ang detoxification nangyayari yan through urination, pawis, dumi, yan po ibig sabihin ng detoxification. Ngayon, para sa inyo, nakita ko kasi bilog na yung mukha ninyo eh. Nakikita ko, so meron, ano po bang height ninyo? 5'9" po, Doc. Tapos anong timbang ninyo? 84 na po ako, Doc eh. 5'9", tapos 84.
Hindi pa naman. May mga kilala ako mas mabigat pa sa'yo eh. 5'9" din eh. Pero okay pa yan. Hindi pa yan sobra. Kaya lang, ang tanong, may nararamdaman ka na ba? Usually, ang mga tao hindi natigil sa kakakain kasi masarap kumain because addictive. So, yun. Kapag may nararamdaman ka na pananakit sa ulo, mga sa buong katawan, pagkahilo, pagkahina, hindi matulog, hindi madumi, yung menstrual period hindi nangyayari sa tamang oras, yan. Yan ang isang sign na kumilos ka na. Kapag wala pa, hintayin natin. Prevention nga. So, kung gusto mo na siyang gawin, at least magbawas ka muna ng load ng food. So, wala po munang food ng hapunan, walang agahan, tanghali lang. Kaya? Ako, nag-isip pa. Patay tayo dyan. Sige, tanghalian lang po kakainin ko, Doc. Yes. Kung gusto nyo kung ang totoong detox kasi una, nagbabawas ka ng load. Pangalawa, nagdadagdag ka na, pangalawa, hindi lang kasi nagbabawas ka ng load, tatanggalin mo muna yung acid-forming food. Yan yung mga cooked food, mga processed food, any forms of acid-forming, mga karne, lahat ng animal protein. So, babalik ka sa kamote, saba, mais, patatas, yung mga gulay-gulay, mga berdeng gulay. Pwede naman yung mga luto eh. Kaya lang, at least, una, pangalawang araw luto, pangatlong araw ensalada. Wag puro isang linggo luto lahat. Kasi nga yung mga lutong gulay, mostly kapag overcook na yan, 4 na lang ang nakukuha mo. Carbo, fiber, protein, and fats. Nasa ng vitamins, minerals, K1, K2, B-complex, enzyme, mga beneficial bacteria, wala na. Kasi niluto nyo na eh. So, kaya lutuin ko. Hindi ka matsugi. Pero hindi, may buhay din yung mga halaman. Kaya, wag palaging nagulat nga, meron sabi, Dok, pating kamote. Kung maaari, kaya, di ba yung pambalat ng kamote, nakita niyo yung pambalat ng kamote, yung peeler? Pag tuloy-tuloy mo yun, anipis na nun, tapos hiwain nyo ng pahaba, parang pancit, that's the first time malalaman mo kung anong lasa nun, ang sarap. Sa Sambo Kojin nga, pag pupunta kayo doon, mayroong mga kamote o sa mga buffet ng mga Japanese. Minsan, hilaw lang yun. Minsan, sausaw mo lang nga, masarap eh. Sausaw mo lang sa patis o toyo. Nakakain ng hilaw yung mga kaya lang para makuha mo yung talagang enzyme. Kaya lang, walang gumagawa nun eh. Opo. Doc, pasensya na po kayo medyo lilihis po ako ng tanong sa It so happen po kasing na aksidente ako last August 13. Ang nangyari po sa akin na disalign po yung aking buto dito po sa wrist ng left arm ko. So, awa po ng Panginoon, nabalik na daw po yung aking based on my x-ray, nabalik na po yung aking yung pagka-disalign ng buto po sa wrist po ng arm ko. Ang nangyari na lang po, August 30 po nangyari yun eh. Ngayon po is October na po ngayon, di ba? Ano yan? Naitukod mo, ganon? Opo, naitukod ko po. Okay. Alam mo ba ang kamay ng tao parang merong parang may rubber sa loob yan. Na hinahatak lang yan eh. Hatakin mo tapos yun, maibabalik yan pag hinatak. Mababalik yan. Tapos, lalagyan na ng covering yun. Hindi na pwedeng gumalaw yan. Tatalian mo ngayon yan. Hindi, wala na movement. Hinahatak mo yung daliri. Dapat hinahatak mo yung daliri. Hatakin mo siya. Dinala mo ba yan sa orthopedic? Opo, dinala ko po, Doc. Bali, ginawa niya po, yung kung ano po yung sinabi niyo, ginawa niya po yon. Tapos, sinemento niya po, 1 week po niyang nasemento. Dapat po, one month po nakasemento, pero sabi ko, Doc, hindi ko na talaga kaya, alisin mo na itong semento na ito. Opo, sinabihan ko siya, Doc, total sa x-ray, bumalik na yung aking alignment na buto. Sabi ko, alisin mo na ito, di ako aalis ng ospital kung hindi mo aalisin yung semento. Pumayag naman po siya, Doc.
Ngayon, O ang kasi nga akin bumabalik naman yan. Kaya nga dapat meron dapat support yan. Huwag mong hayaan na ganyan. Baka mabangga yan. Ang sakit yan. Kahit bandage man lang. Bandage. At saka sa umaga, hinihilot yan. Hinahatak-hatak yan. Yung sa mga umaga daliri. po. Yes, so hawak-hawakan mo yan para kasi meron kasi minsan mali mo may naipit na ugat. Meron naman po akong bandage. Magulat ka. Nakaganyan ka, hindi mo man lang minamassage-massage eh. Magulat ka, oh, teka doc, hindi na gumagalaw yung kamay ko, hindi ko na magalaw kasi nga hindi mo hinahawakan, minamassage-massage yan. Yan, isa-isang daliri. Tapos yan, kamay, ganun. Minamassage yan. Kung mayroong coconut oil dyan, every hot compress mo, gabi-gabi. Kung meron ng poultice. Ha? Yan po, ito po ang masakit, Doc. Ito po, dito po ako. Yan po yung masakit. Dito po sa wrist. Yan, yung wrist ko po na yan. Saan banda? Yan sa ilalim? Ito pong wrist. Wrist ng left arm po. Yan. Hindi ko po masyado magalaw. Pero ito pong kamay, nagagalaw ko na po. Okay. Kaya nga, close open mo yan kasi para mabanat niya yung mga ugat, hindi pwedeng naka-steady lang yan. Ini-exercise yan. At palagi mong i-hot compress para dilated palagi yung mga ugat. Ito po yung hot compress yan. I-hot compress mo araw-araw. Last question po, Doc. Ito po kasing kamay ko, gusto ko na po sanang ipa-therapy. Nabanggit po kasi ng mister ko na hanggat may bamagayan, huwag mo munang ipapa-therapy. Tama po ba, Doc? Hanggat may maga, huwag mo nang ipapa. Kung maaari, tama nang galawin. Hayaan nyo na mag-repair. Ano pang therapy? Kailangan mo lang i-hot compress kapag sumasakit kasi nga, nagre-repair na yan, nag-i-start na mag-repair kaya may mga pain. Hanggang sa mawala na lang. Huwag nyo pangunahan itong kamay. Kung marami kayong pera, di maggastos kayo. Kaya lang yung ginagalaw yung kamay. Na-injured na siya eh. Gagalawin mo pa. Hayaan mo lang mag-stay siya, mag-repair siya by itself. Lagyan mo lang ng bandage para hindi siya galaw ng galaw. Kasi nga, nagre-repair huwag magmalikot. Kaya nga ang tao kailangan, para mabilis mag-repair, huwag kang kikilos. Okay. Thank you very much, Doc. Ang galing po ng advice nyo. Sakto-sakto po sa advice ng asawa ko. Huwag daw pong magkakilos. Doktor din yung asawa mo eh. Albularyo po. Sabi niya, hanggat may hanggat ganyan, huwag mo pagagalaw. Sabi kasi gumagana yung sentido common. Ba't mo pagagalaw? Bugbog na nga yung katatamay mo. Binugbog na sa hospital eh. Pagdating dyan, pabubugbog mo pa. Bugbog sarado na yung kamay. Okay. Hayaan nyo lang po. Bandage-an nyo lang para hindi siya masyadong galaw ng galaw. Dapat nga, may kahoy pa yan sa ilalim eh. Meron po akong brace band. Ayun, yun lang. Okay na yan. Sige po, para Doc. hindi siya galaw ng galaw, okay? God bless you, Doc. Thank you very much. God bless you rin po.